5 base militar ng himpapawid ang tinamaan at 15 eroplanong militar ang nawasak. Mahigit $1 bilyong ang pinsalang naidulot sa mga base militar at infrastruktura ng abyasyon ayon sa Serbisyo ng Seguridad ng Ukraine o SBU. Ganyan kalaki ang pinsalang idinulot ng Alpha Special Forces Group nito sa Aerospace Forces ng Russia o VKS sa taong 2025 lamang. Para kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia, masakit ito. Lalo pang lumalala ang sitwasyon dahil mukhang mas mahirap palitan ang mga nawala kaysa inaasahan. Ang patuloy na problema sa dambuhalang Tupolev ay nagpapakita ng lumalalang krisis sa pagtupad ng mga order para sa mga pangunahing strategic bomber at dual-use airliner nito. Talakayin natin ang dalawang kwento at tuklasin ang ibig sabihin ng mga ito. Kalagayan ng Air Force ng Rusya dahil sa mga pag-atake ng Ukraine at military-industrial complex na gumagawa nito. Ang mga pagkalugi ng Rusya na binanggit ng SBU ay hindi lang ang tanging pinsalang tinamo ng makinaryang militar ng Rusya. Iyon ay gawa lamang ng Alpha Unit ng SBU at nangyari lang noong 2025 at gaya ng ipapakita mamaya sa video, malamang na ito ay bahagi lang din ng kabuuang ambag nila sa mga pagkalugi ng Rusya. Bago tayo magpatuloy, nais naming pasalamatan ang sponsor ng video, ang Private Internet Access. PIA, ang pinaka-transparent na VPN provider sa buong mundo. Pinagkakatiwalaan ng mahigit 30 milyong gumagamit sa buong mundo. Ang PIA ay nangunguna sa online privacy. Tuwing nagbabrowse gamit ang hindi protektadong device, marami kang impormasyong na ipapadala na maaaring makita ng iba bago makarating sa website. Tinatago ng VPN ang iyong IP address at ini-encrypt ang connection mo. Kaya napoprotektahan ang data mo mula sa ISP, network admin, at pagmamanman ng gobyerno. Kung wala kang VPN, ang pagbabrowse online ay parang pagpapadala ng pribadong mensahe sa group chat. Nakikita ng lahat kung ano ang ginagawa mo. Pero gamit ang PIA, ang iyong mga aktibidad ay protektado sa loob ng isang ligtas at naka-encrypt na tunnel. Napapatunayan na sa korte ang no-logs policy at na-verify din ito ng independent audit ng Deloitte, isang kilalang auditing firm. Bukod sa seguridad, nag-aalok ang PIA ng tunay na online na kalayaan. Mapabiyahe ka man sa ibang bansa o gusto mong ma-access ang content na di available sa iyong rehiyon, sagot ka ng PIA. May servers ito sa 91 plus bansa at lahat ng 50 estado ng US. Sinusuportahan ang P2P file sharing at gumagana sa pangunahing streaming services, kaya mas marami kang mapapanood saan ka man. Ginagamit ko ang PIA tuwing naglalaro ng online games para kumonekta sa local servers at bumaba ang latency. Maganda rin ito para ma-unlock ang mga content na pang-particular na rehiyon sa iba't ibang platform tulad ng Netflix, Hulu, at iba pa. Available ang PIA sa lahat ng pangunahing platform tulad ng Windows, Mac OS, Linux, iOS, Android, at marami pang iba. Isang subscription lang, pwede mo nang protektahan lahat ng device mo ng sabay. Perpekto para sa digital security mo. Sa ngayon, may eksklusibong alok para sa ating mga manonood. Pumunta sa piavpin.com/The Military Show. Tingnan sa description para makakuha ng 83% diskwento sa private internet access. Papababa ito sa $3 at 3 sentimo kada buwan. Makakatanggap ka rin ng 4 na buwang libre. At kung nagdadalawang isip ka pa, nag-aalok sila ng 30 araw na money-back guarantee at 24/7 na customer support na laging handang tumulong. Subukan mo na ang private internet access ngayon. Karapat dapat kang maprotektahan ang iyong privacy at kay PIA, siguradong ligtas ka. Ang SBU Alpha Group, na dating kilala bilang Special Operations Center A ng SBU, ay isa sa pinaka-elite na Tier 1 Special Operations Unit ng Ukraine. Sila ang katumbas ng Ukraine, ng Delta Force at SEAL Team 6 ng US o ng UK SAS. At tulad ng kanilang mga kilalang katapat, ang unit ay dalubhasa sa counter-terrorism, direct action, hostage rescue, high-value target operations, special reconnaissance, at sabotage para sa mga misyon na may pinakamataas na panganib. Sa likod ng linya ng Russia, madalas tawagin ang Alpha. Ang unit ay nabuo noong 1994 at aktibong nakikibahagi sa digmaan ng Russia at Ukraine
mula pa noong 2014. Lumahok sa mga mahahalagang labanan tulad ng sa Hostomel, Kharkiv, Bakhmut, at ang opensiba sa Kursk noong 2024-2025. Mahalaga ang papel ng Alpha sa pag-ambus ng mga konboy ng Russia malapit sa Kiev noong 2022 at inaangkin na nakapatay sila ng mahigit 9,000 at 500 sundalong Ruso at nakasira ng libu-libong kagamitan ng kalaban sa labanan para sa Pokrovsk lamang. Ayon kay SBU Colonel at kalihim ng Komite ng Pamahalaan sa Pambansang Seguridad, Depensa at Intelihensya, Roman Kostenko, sa kalagitnaan ng 2025 responsibilidad ng Alpha na alisin ang humigit kumulang 10% ng target ng kalaban mula sa lahat ng puwersa ng depensa, sa harap man o likod ng linya ng kalaban. Bilang pagkilala sa halaga nila, naghain siya ng panukalang batas para mapabilis ang pagpapalawak ng laki at kakayahan ng Alpha sa Verkhovna Rada, Parlamento ng Ukraine. Ang panukalang batas ay nagtaas ng unit mula ilang libo hanggang 10,000. Binigyan ng legal na karapatan ang tropa na gumamit ng anumang sandata ayon sa misyon. Na inaprubahan noong Hulyo 2025, malaking bahagi ng dahilan kung bakit nakatanggap ng ganitong upgrade ang Alpha ay dahil sa walang kapantay na pamumuno ng mga crew ng kanyang kamikaze FPV drone, lalo na sa mga malalalim na operasyon gaya ng Operasyong Spiderweb. Ang operasyong ito ay isang lihim na pag-atake sa mga airbase ng Russia mula sa loob mismo ng bansa. Isang buwan bago ang upgrade ng Alpha, ang SBU ay nagpuslit ng mga bahagi ng drone papasok sa Russia. Inassemble at isinakay ang mga drone sa likod ng mga espesyal na ginawang truck at pagkatapos ay inilunsad ang mga ito mula sa mga kalapit na airbase, dahilan upang lubos na mabigla ang mga Ruso. Sa isang banda, ito ay isang napakadelikadong hakbang na maaring magdulot ng nuclear na tugon. Target ng Ukrainian drone ang strategic bomber fleet ng Russia na nakatayo sa labas at walang proteksyon, alinsunod sa bagong START Treaty ng US at Russia. Ang kasunduang kontrol sa nuclear arms na malapit nang mag-expire ay nag-aatas na ang strategic nuclear bomber ng Russia at US ay dapat nakikita ng kabilang panig mga satellite para sa verifikasyon. Sa kabilang banda, ang Operasyon Sapot ng Gagamba ay kinikilala bilang isa sa pinakamatapang, malikhaing at mahalagang asymmetrical na pag-atake ng siglong ito, kung hindi man sa kasaysayan. Ikinagulat ng mundo ang mga larawan at video ng nasusunog na bomber ng Russia sa di umano'y hindi matitinag na mga base ng himpapawid ng Olenya Belaya at Ivanova Severny. Matapos ang pag-atake, sinabi ng mga autoridad ng Ukraine na napinsala nila ang 12 ng mahalagang eroplano ng Rusya, marami ay tuluyang nasira. Iniulat ng Euronews at iba pang malalaking Western media na 1/3 ng strategic bomber fleet ng Rusya ang nawasak matapos humupa ang kaguluhan. Kumpirmadong nasira o nawasak sa 5 base, may 7 o 8 Tu-95 type na bomber 4 sa Olenya at ang natitira sa Belya, at 4 na Tu-22M3 na bomber sa Belya, kasama ang Antonov An-12 na transport plane. Olenya at 2 tinarget na Beriv A-50 na airborne, early warning at control na eroplano sa Ivanova Severny. Sa usaping pinansyal, kung hindi na mare-recover, ang pinsala sa 2 A-50 ang pinakamasakit para sa Russia dahil tinatayang nasa $350 milyong ang halaga ng bawat isa. Mas mahalaga, wala pang 10 ang aktibong ginagamit at mahalaga ang papel nila sa pagko-coordinate ng operasyon ng himpapawid ng Russia. Kaya ang mawalan ng ikalimang bahagi ng kanilang fleet sa isang iglap ay magiging isang malaking sakuna para sa Russia. Lalo na kung isa sa alang-alang ang problema ng Russia sa pagtanggap ng bagong eroplano. Natatalakayin natin mamaya, ang mga nasira o nawasak na bomber ay mas mura kumpara sa A-50, kung saan ang Tu-95MS ay tinatayang nasa pagitan ng 50 at $125 milyong at ang modernisadong Tu-22M3 ay nasa pagitan ng 40 at $100 milyong. Kung gagamitin ang pinakamataas na halaga, ang gastos ng Operasyon Spiderweb para sa Russia sa pinsala sa mga eroplano pa lang ay $2.1 bilyong. Ngayon, mas mababa iyon kumpara sa $7 bilyong na pinsalang unang inihayag ng Ukraine.
malaking dagok pa rin ito sa VKS kung ipagpapalagay na lahat ay tuluyang nawala sa aksyon. Ang 12 bomber na tinamaan sa Operation Spiderweb ay malamang na nasa ika-10 ng strategic bomber fleet ng Russia, hindi isang katlo gaya ng ipinapahiwatig nila sa defense budget na mahigit $160 bilyong, higit 30% ng pondo ng pamahalaan para sa 2026. May pera ang Russia para palitan ang mga nawasak nitong bomber. Gayunpaman, ang aktual na pagkuha ng mga kapalit na bomber o kahit anong bagong bomber ay mas malaking problema para kay Putin kaysa sa simpleng paggastos ng rubles dito. Para sa panimula, parehong ang Tu-75 sa orihinal nitong M variant. Pati na rin ang mas modernong MSM at T-22M3 ay mga eroplano pa noong panahon ng Soviet. At ang Tupolev, ang gumagawa nito ay hindi na gumagawa ng bago. Kaya kapag tinanggal ang mga bomber na ito, hindi na sila mapapalitan ng katulad, lalo't mahirap silang palitan. Ito ang natatanging pananaw. Linggo-linggo namin itong ibinibigay sa The Military Show. Kaya kung gusto mo pa, mag-subscribe ka sa channel. Ang Tu-75 ay unang lumipad noong 1952 at patuloy na pangunahing long-range turboprop bomber ng Russia. Kahit may edad na, mahalaga pa rin ang eroplano sa doktrina ng deterrence ng Russia dahil sa kakayahan nitong magdala ng malayuang nuclear missile at kakaibang tunog ng propeller. Noong 2015 sinimulan ng Ministry ng Depensa ng Russia ang komprehensibong programa para pahabain ang buhay ng natitirang Tu-75 fleet hanggang dekada 2040. Ang bawat conversion ng Tu-75 MSM ay kinabibilangan ng pag-install ng mga bagong NK-12 NPM na makina, SOE-21 Phased Array Radar Navigation na suportado ng GLONASS, ang GPS ng Russia, analog at digital na mga screen sa cockpit, at mga launch module para sa KH-100 at isa cruise missile. Tinatayang $50 milyong ang bawat upgrade. At gagastos pa ang Russia ng dagdag na 3 hanggang $5 milyong kada eroplano bawat taon para sa default level inspection, propeller balancing, corrosion control, crew training, at nuclear surety certification. Bahagi nito ay dahil sa tumitinding hirap at gastos ng pagpapanatili ng lumang airframe na gumagana. Kahit bago pa ang mga parusa, kulang ang mga pyesa para sa NK-12 turboprop na siya pa ring pinakamakapangyarihang turboprop sa mundo. At pati na rin ang reverse cycle gearbox. Tinatayang higit $2 milyong ang gastos sa overhaul bawat 1,000 at 500 oras ng paglipad. Lalong lumala ang hirap dahil sa matinding ekonomikong parusa matapos salakayin ng Rusya ang Ukraine. Halimbawa, tumaas ng 28% ang presyo ng titanium at aluminum mula 2020 hanggang 2024, kaya't lumubo ang gastos sa pagpapalit ng skin panel. Dahil dito, maraming pyesa ang kinukuha mula sa nakaimbak na airframe. Kahit umabot sa $50 milyong bawat refurbishment, maganda pa rin ang deterrent per dollar ratio ng 295 para sa Rusya. Mas mura pa ring paliparin ang 275 kumpara sa modernong B-2 Spirit at paparating na B-21 Raiders ng US, mga strategic bomber, at pati na rin ang mas matatandang B-52 bombers nito na kaedad ng 275. Ang 9,300 milyang flight radius nito ay nagpapahintulot sa crew na maglunsad ng COM 101 cruise missiles mula sa labas ng depensa ng kalaban. Kaya hindi na kailangan ng $1 bilyong na stealth airframes. Matagal nang may infrastruktura ang Russia para sa regular na misyon ng Tu-95 dahil may mga runway na sa Engels at Ukrainka air bases. Bago ang pananakop, tinatayang may humigit kumulang 50 aktibong Tu-95 ang Russia. Napag-alaman na pagkatapos nito, tinatayang 7 hanggang 10 ang kabuang nawala sa kanila sa panahon ng digmaan. Kaya't mga 80% ng fleet ang nananatiling buo. Gayunpaman, kakaunti lamang sa mga ito ang kilalang dumaan na sa proseso ng pag-upgrade na, gaya ng makikita natin, ay bahagi ng problema ni Putin. At pareho rin ang kwento sa Tu-22M3. Ang Tu-22M3 ay nag-evolve mula sa mas naunang Tu-22M1 at mga version ng M. Ang Tu-22M1 ay unang lumipad noong Hulyo 1971 at
Ang 222M ay unang ginamit sa mga combat mission sa Afghanistan sa pagitan ng 1,900 at 87 at 1,900 at 89 natapos ng Tu-22. M3, ang unang paglipad nito noong 1,900 at 77 isinama sa inventaryo noong 1,900 at 83 at unang ginamit ng Rusya para sa mga combat operation sa Chechnya noong 1,900 at 75. Ang Tu-22M3 ay may habang 100 at 39 na talampakan, pinakamalawak na pakpak na 100 at 12 talampakan taas na 36 na talampakan at pinakamataas na empty weight at take-off weight na halos 100 at 17,000 at 279,000 libra ayon sa pagkakasunod. Mayroon itong cruise speed na 500 at 50 milya bawat oras at pinakamataas na bilis na 1,400 at 20 milya bawat oras at kayang lumipad sa pinakamataas na altitude na halos 46,000 talampakan. May operational range na 4,350 milya. Kayang magdala ng nuclear missile at mahalagang bahagi ng nuclear deterrence ng Rusya. Ngunit ginamit din ito para magpakawala ng konbensyonal na missile sa Ukraine. Maaari itong lagyan ng KH-32 missiles, KH-15 o KH-15P na anti-radar missiles, o ng FAB glide bombs. May makabagong guidance module ito at malawakang ginagamit ng Rusya pang bomba sa mga posisyon at pamayanan ng Ukraine sa frontline. Gayunpaman, tulad ng Tu-75, kailangan ng bomber ng malalaking upgrade para manatiling epektibo sa makabagong digmaan. Noong 2017 inihayag ng Russian Ministry of Defense ang kanilang layunin na i-upgrade ang kalahati ng kanilang 60 aktibong Tu-22 M3 tungo sa mas advanced na Tu-22M3M. Ang unang modernisadong eroplano ay inilunsad sa Kazan Aviation Plant ng Tupolev, hindi nagtagal matapos ang unang paglipad nito noong Disyembre 28, 2018. Gayunpaman, mula noon at lalo na mula nang salakayin ng Rusya at magsimula ang mga parusa laban dito, lubhang bumagal ang pag-usad. Pinaniniwala ang Sham ang nawala sa Rusya sa digmaan, isa na lang ang natira. Dalawang ina-upgrade na Tu-22 M3 ang naihatid noong 2023, mas nakakabahala para kay Putin dahil hindi na kayang gumawa ng bagong unit at hindi rin tiyak kung ilan sa natitirang 28 para sa upgrade ang maa-upgrade pa sa hinaharap. Malinaw na hihirapan ang Tupolev na tuparin ang mga pangako nito. Iyan ang ipinapakita ng dumadaming kaso laban dito ng Russian Ministry of Defense. At iba pa, ang pinagmumulan ng mga problema ay tila mga bottleneck sa produksyon dahil sa kakulangan ng kapasidad at manggagawa sa napakalaking Kazan Aviation Plant Facility ng Tupolev o KAZI sa madaling salita. Dito dapat isinasagawa ang Tu-95 at Tu-22M3 na upgrade. Kasabay ng konstruksyon ng bagong Tu-160M bombers, ang ikatlo at pinakamodernong bahagi ng strategic bomber triad ng Russia, at Tu-214 dual-use na civilian airliner. Lumabas sa mga kaso laban sa kumpanya na hindi natutupad ng planta ang schedule ng mga proyekto. Noong Mayo 2025, naglabas ng desisyon ang Moscow Arbitration Court sa kasong isinampa laban kay Tupolev ng Russian Ministry of Defense. Noong nakaraang tag-init, pumasok ang kaso sa korte noong Enero 2025 na may paunang habol na 360 milyong rubles o humigit kumulang $4.7 milyong. Kalaunan, tumaas ito sa 3 bilyong rubles o mga $40 milyong. Inutusan ng korte ang Tupolev na magbayad ng 3 bilyong rubles na ayon sa Russian media ay dahil sa pagkaantala sa pagtupad ng kanilang mga obligasyon. Pero hindi iyon ang unang o huling beses na dinala ng Russian MOD ang Tupolev sa korte. Noong 2019, humiling ito sa korte na mabawi ang 4.6 bilyong rubles o $60 milyong mula kay Tupolev dahil sa paglabag sa deadline ng pagkukumpuni ng eroplano. Noong panahong iyon, bahagya lamang na pinagbigyan ng korte ang reklamo. Binawasan ang halaga sa 13 milyong rubles mula sa humigit kumulang
61 milyong dolyar pababa sa 100 at 72,000. Kasunod ng desisyon noong Mayo 2025 nitong Nobyembre, nagsampa muli ng kaso ang MOD laban sa Tupolev, humihingi ng 900 at 30 milyong rubles, mga 12.3 milyong dolyar dahil sa mga alitang pang-ekonomiya kaugnay ng mga sibil na ugnayang legal. Halos tiyak na may kaugnayan ang kasong ito sa kabiguan ng Tupolev na tuparin ang obligasyon sa napapanahong paggawa ng mga bomber. Ayon sa pagsusuri ni Ivan Kirichevsky, isang kawal ng 413th Regiment ng Ukrainian SBS Raid Unit at tagasuri ng depensa, ang kabuang 3.7 bilyong ruble na hinihingi ng Russian MOD ay, sa pinakamaganda, sasapat lamang para sa gastos ng pagkukumpuni o pagsasaayos ng isang Tu-95 MS. Ipinapakita nito kung gaano kalaki ang problema ng Tupolev sa pag-deliver ng kagamitan sa sandatahang lakas ng Russia, na hindi pa dito nagtatapos. Bukod pa sa mga kaso ng MOD, 2 beses din kinasuhan ang Tupolev noong 2025 ng higanteng kumpanya ng langis at gas na Tatneft dahil sa hindi paghahatid ng 2 eroplanong Tu-214 para sa kanilang airline na UVT Aero. Noong 2022 pumasok ang airline sa kontrata para sa supply ng 4 na Tu-214 na ginawa sa KAZ. Ang unang 2 eroplano ay dapat ihatid noong Oktubre 2024 at ang natitirang 2 ay nakatakdang ihatid sa Setyembre 2025. Gayunpaman, hindi natupad ang kontrata. Naghaharap ng kaso ang Tatneft laban kina Tupolev at KAZ para sa 6.2 bilyong rubles, nakatumbas ng humigit kumulang 80 milyong dolyar. Ilang beses na ipinagpaliban ng mga partido ang kaso sa pagtatangkang magkasundo sa isang kasunduan. Ngunit sa huli, noong tag-init ng 2025, bahagyang pinaboran ng Arbitration Court ng Tatarstan ang reklamo, inatasan si Tupolev na magbayad ng 5.6 bilyong rubles para sa hindi makatarungang pagyaman, 500 at 56 milyong rubles bilang multa, at 8 milyong rubles bilang bayad sa Estado, na ang kabuuan ay humigit kumulang 85 milyong dolyar. Sa paglilitis, lumabas na naibalik ni Tupolev ang paunang bayad para sa unang eroplano mula kay Tatneft, pero hindi na ibalik ang para sa pangalawa. Sinisi ni Tupolev ang kabiguang maihatid dahil abala ito sa dami ng utos ng pambansang depensa na sinasabing bumubuo ng 85% ng produksyon, ngunit nagbabalik lamang ng halos 4% kita. Dahil dito, sinabi ng kumpanya na matatapos lang nila ang mga bagong kontrata para sa Tu-214 pagkatapos ng 2027, malaking pagkaantala mula sa pinagmulan. Hindi rin natutugunan ng mahalagang kumpanya ang mga pangangailangan ng Estado ng Russia at komersyal na kliyente. Bukod sa hindi pag-deliver ng 2 Tu-214 at ni-recondisyon na Tu-95 at 2 Tu-22 M3, hindi rin natupad ni Tupolev ang deadline sa pag-deliver ng bagong 2 Tu-160M. 4 sana ang dapat ide-deliver mula 2022 hanggang 2023. Pero ang unang 2 ay na-deliver lang sa huli ng 2025. Ginagawa pa rin daw ang natitirang unit kahit walang opisyal na paliwanag sa delay. Ngunit hindi lang iyon ang problema ni Tupolev. Ilang buwan matapos ang pag-aareglo ng unang kaso ng Tatnev laban dito, nagsampa ulit ng bagong reklamo ang Tatnev para sa 11.7 bilyong rubles, mga 115 milyong dolyar. Isinasagawa pa ang kaso at nagmungkahi si Tupolev ng bahagyang areglo. Samantala, sa ikalawang pagkakataon sa loob ng 2 taon, muling inayos ng United Aircraft Company o UAC, ang korporasyong nagmamay-ari sa Tupolev, ang pamunuan ng Tupolev. Ang pinuno ng kumpanya na si Alexander Bobrichev, na 76 na taong gulang, ay pinalitan ng 37 taong gulang na si Yuri Ambrosimov, apo ni Yuri Litvinov, na namuno sa KAZ noong dekada 90. Dati rin siyang deputy director ng kumpanya sa pananalapi at ekonomiya. Ayon sa UAC, umalis si Bobrichev sa kanyang posisyon matapos tapusin ang mga gawain para sa supply ng kagamitang militar sa ilalim ng State Defense Order. Malaki ang posibilidad na ang pagpapalit ng pinuno ay dulot ng mga kasong ito at patuloy na problema sa delivery. Sinabi ng UAC sa TASS na ang pangunahing gawain ng mga bagong tagapamahala
ay ipatupad ang lumalaking programa sa produksyon at ang mga plano para sa programang 2,214. Sa kabila ng mga katiyakang ito, nagdudulot ng tanong ang kakulangan sa paghahatid tungkol sa kakayahan ng Russia na mapanatili ang pinalawak na strategic aviation fleet sa gitna ng mga operasyong militar. Noong Oktubre, inanunsyo ni Rustan Minikarnov ng Tatarstan na sisimulan ngayong taon ang mass production ng Tu-214 na pampasaherong eroplano sa mga pangunahing pasilidad pang-industriya. Bagaman nananatiling bukas na tanong pa rin kung makakatulong ba talaga ang proyektong ito na mabawasan ang backlog at kung gaano katagal ito aabutin. Samantala, lalo lamang pinapalala ng mga pag-atake ng Alpha Group ang mga problema sa abyasyong militar ng Russia ayon sa ulat ng SBU tungkol sa mga aktibidad nito. Noong 2025, kabilang sa 15 Russian aircraft na nawasak nito ang 11 fixed-wing combat aircraft ng Su-30SM, Su-34, Su-27, Su-24 at MiG-31 na mga uri, kasama ang tatlong Mi-8, Mi-26 at Mi-28 na helicopter at isang AN-26 na transport aircraft. Ang nakapagtataka, hindi nila isinama sa kanilang bilang ang nasirang Tu-95 at dalawang Tu-22 M3 bombers mula sa Operation Spiderweb. Maaaring dahil kasali rin ang ibang sektor ng militar ng Ukraine sa operasyon. Kaya gusto nilang angkinin ang tagumpay na parang sila lang ang gumawa. Ang mga nawasak na eroplano ay kumakatawan sa iba't ibang bahagi ng pangunahing tactical at operational na fleet ng Russia, kabilang ang air superiority, strike, interception, transport, at rotary wing support roles. Ang pagkawala ng Su-30SM ay nagpapahina sa kakayahan ng Russia na pagsamahin ang air defense at offensive aviation sa iisang plataporma. Samantala, ang pagkawala ng Su-34, pangunahing frontline bombers ng Russia, ay nangangahulugan ng mas kaunting FAB glide bombs. Ang Su-27 at Su-24 ay luma na at kadalasan ay pandagdag na lang, gaya ng pag-escort sa strike aircraft. Mahalaga ang MiG-31 interceptors sa estratehikong depensa ng himpapawid ng Russia na ginawa para labanan ang high-speed targets gaya ng strategic bombers at cruise missiles. Ginagamit din ang eroplanong ito bilang launch platform para sa K-47M2 Kinzhal hypersonic missile. Gayunpaman, sa pagpapalit ng eroplanong hindi gawa ng Tupolev, tila hindi ganoon kalaki ang problema ng Russia kumpara sa kanilang mga bomber. Ayon sa bagong pananaliksik ng ROSSI sa London, nakatanggap ang Russia ng hindi bababa sa 100 at 35 bagong fighter jets sa panahon ng digmaan. Kasama rito ang 55 hanggang 60 Su-35-20 ng kanilang bagong di umano'y stealth na Su-57 hanggang 50 Su-34M at 20-25 MiG-31 sa iba't ibang version. Habang tumataas ang naide-deliver, tinutulan ng ulat ng ROSSI ang opisyal na bilang ng Ukraine na mahigit 400 Russian aircraft ang napabagsak at tinatayang nasa 100 at 30 fixed-wing aircraft lang ang totoong bilang ng napabagsak o matinding nasira. Kung tama sila, hindi pa kritikal ang kakulangan ng Russia sa fighter force dahil sa pag-atake ng Ukraine. Sa totoo lang, kung paniniwalaan mo si Putin sa kanyang mga sinabi, nasaan ang problema? Noong huling bahagi ng Disyembre, sinabi niya na mula noong Pebrero 2022, nadagdagan ng Russia ang produksyon ng mga armas at bala ng 22 beses. Ang produksyon ng mga tangke ay lumago ng 2.2 beses, mga eroplanong militar ng 4.6 na beses, kagamitan sa electronic warfare ng 12.5 beses, at mga sandata ng rocket artillery ng 10.6 na beses, habang ang produksyon ng mga strike weapons at bala ay tumaas ng napakalaking 22 beses. Iyan ang pahayag ni Putin sa telebisyon sa pagpupulong sa Kremlin kasama ang mga opisyal ng depensa. Dagdag pa, ipinakilala ang mga bagong advanced na sandata na may mahabang abot gaya ng Oreshnik, Burevestnik, Poseidon at avant-garde na sistema. Pinagdedebatehan kung kasing halaga pa rin ba ng dati ang mga strategic bomber ng Rusya bilang panakot nuklear. Nagtatanong na ang mga eksperto sa Rusya tulad ni Ruslan Pukhov, direktor ng Center for Analysis of Strategies and Technologies, kung dapat pang gamitin ng Rusya ang lumang teknolohiya militar gaya ng tangke at bomber. Sa madaling salita, ipinapahayag niya
na ang mas mura at mas advanced na mga sandata tulad ng FPV drones ay nagdulot ng sobrang kahinaan at hindi na praktikal ang mga sistemang ito, kaya dapat na silang alisin. Ang focus ay inilipat sa mga makabagong sandata gaya ng misil at drone. Tiyak na magiging isang malupit na kabalintunaan kung sa pamamagitan ng pagsira ng Ukraine sa mga lumang kakayahan ng Russia, lalo lang nitong pinabilis ang pagpasok ng mas malulupit na teknolohiya. Gayunpaman, malamang ay hindi magtatagal bago simulan ng Alpha Group ang pag-atake sa mga sistemang iyon. Patuloy naming ihahatid ang balita, kaya mag-subscribe sa channel para updated kayo. Salamat sa panonood.